Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Jeeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron at tumingin sa likod. Sa oras na ito, sino pa kaya siya maliban kay Pei Shiyuan? Bagaman ang Aaron ay talagang kinaladkad pababa ng mga ulap na lula ng tatlong tao sa likuran, at ang kanyang bilis ay bumagsak sa higit sa kalahati, sabi nga, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki rin kaysa sa isang kabayo. Sa makatuwid, kahit na sa oras na ito, ang bilis ng Aaron ay ganap na hindi maaabot ng karamihan sa mga tao. Ngunit ang hindi maisip ni Aaron ay sa ganitong paraan, talagang naabutan siya ni Pei Shiyuan at patuloy na sumusulong sa patuloy na bilis sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Aaron na humanga at magulat nang tumingin siya kay Pei Shiyuan. Malamig na ngumiti si Pei Shiyuan, mabango na bata, akala ko ay magkakaroon ka ng kakaibang galaw. Ang resulta ay laruin mo ang payo na ito. Oo, maaari kang magpatuloy sa pagtakbo. Nakikita ko kung gaano kalayo ang iyong kaya. Ngumiti si Aaron, muling bumilis, direktang nalampasan ang Pei Shiyuan at nagbukas ng ilang posisyon. Si Pei Shiyuan ay hindi nagmamadali. Napamura siya sa isang ngiti. Ito rin ay isang acceleration at direktang nakahabol sa Aaron. Pagtingin sa Aaron, si Pei Shiyuan, na nakahabol sa kanya, ay malamig na hinamak, patuloy ka sa pagtakbo. Mapait na ngumiti si Aaron, gusto mo ba talagang humabol ng walang katapusan? Hehe, hindi lang kita hahabulin, kundi turuan pa kita ng magandang aral. Patayin mo na lang ang surot sa ilalim ng lupa. Sa harap ng pagtugis natin, naglakas loob kang magtago kung saan-saan. Isa itong kasalanang hindi mapapatawad. Malamig na ngumiti si Pei Shiyuan. Hindi nagsalita si Aaron. Pagkaraang lingunin ang ibabang bahagi ng katawan, ngumiti siya ng mapait at sinabing, natatakot ako na hindi maganda ang paghabol mo. Nahiwali na sa amin ang 8 tauhan mo, at ang laksa-laks ang nasasakupan mo ay malayo sa amin. Hindi ka ba natatakot na inisin kita at patayin? Pinatay ako. Nang marinig ito, halos hindi tumawa si Pei Shiyuan. Kung si Aaron ang nagkusa na pumunta sa pintuan noong una, at si Pei Lan at ang espesyal na sugo ay talagang nag-aalala kung may kakaibang galaw si Aaron, ngayon ay tuluyan na niyang nawala ang pag-aalalang ito. Malinaw, ang kakaibang hakbang ng Aaron ay patayin sila ng biglaan. Ang kanyang layunin ay makaalis lamang sa pagkakakulong. Ang Aaron ay hindi rin handang lumaban, na siyang pinakamahusay na patunay ng problemang ito. Sa makatuwid, kahit na hindi niya alam kung paano pinatay ang kulisap sa lupa ng mga kalakal sa simula, naniniwala si Pei Shiyuan na ang mga kalakal ay talagang gaya ng sinabi ni Mang No, at walang kapangyarihang lumaban sa digmaan. Hinding-hindi ako malilinlang sa sinabi ng aking pinagkakatiwalaang kapatid. Ang Aaron ay nagbanta sa kanyang buhay sa panahong ito. Bilang karagdagan sa paghamak ng ngumiti, ano kayang gagawin niya? Ikaw ba ay isang magnanakaw na maaari lamang tumakas? Hinamak ni Pei Shiyuan ng ngumiti at tumingin sa maliit na katawan ni Aaron at puno ng pangungutya. Sa kanilang tribo, ang Aaron ay hindi kwalipikado kahit na maging isang alipin. I just need to move my hand a little, and I can break your monkey-like hand. Do you dare to talk wildly with me? Walang pag-aatubili na umiling si Aaron. Ayaw niyang baliwalain ang tanga at diretsyong nagpatuloy sa pagsulong. Bagamat malalaki at makapal ang mga paninda, talagang napakasimple ng kanyang utak. Tama na, patas ang langit. Kung mayroong isang bagay na mas mabuti kaysa sa tao, mayroong isang bagay na mas mababa kaysa sa tao. Shit, anong problema? Huwag kang magsalita. Nang makitang hindi nagsalita si Aaron, biglang naging mas maunlad ang momentum ni Pei Shiyuan, mabahong bata, natatakot ka ba?
Walang gana na umiling si Aaron, natatakot. Oo, natatakot. Talaga ako, natatakot talaga akong hindi ko maiwasang patayin ka sa isang suntok. Nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap ni Aaron, medyo masaya pa rin si Pei Shiyuan. Natural, ngunit nang marinig ang ikalawang kalahati ng pangungusap, si Pei Shiyuan, isang lalaking may magaspang na buhok at dugo at mainit ang ulo, ay lubos na nagalit sa the spot. Anong pinagsasabi mo? Bingi ka ba? Si Aaron ay hindi natakot, at tumingin pa kay Pei Shiyuan nang walang pasensya. Shit, you have the guts to stop for me. Hindi ako magiging tao kung hindi ko binali ang leeg mo. Galit na umungal si Pei Shiyuan. Sa oras na ito, siya ay ganap na irritable at galit na galit, kahit ang nakababatang henerasyon ay naglakas loob na kausapin siya ng ganito. Sige, titigil na ako. Biglang huminto ang Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang biglaang paghinto ng Aaron ay natural na hindi handa para sa Pei Shiyuan. Kung tutuusin, normal lang ang pag-ungol at pag-aaway, pero saan ba talaga niya gustong tumigil ang Aaron? Gayunpaman, ang hindi handa ay pansamantala lamang. Nang lubos itong naaninag ni Pei Shiyuan, tanging lamig at panghahamak ang naroon sa kanyang puso. Dahil tumigil ka, bakit hindi kita linisin? Sa isang banda, totoo na mapanalunan ang momentum sa harap ng maraming subordinate at envoys at maibalik ang kanilang sariling kaluwalhatian at prestihiyo. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Pei Shiyuan, huminto si Aaron at tinapik ang kanyang leeg. Kahit na siya ay tahimik, siya ay mas mahusay kaysa sa 10 milyong provocations. Damn it, mabahong bata, gusto mo talagang gumawa ng paraan para mamatay. Well, tutulungan kita. I want your dog's life. Si Pei Shiyuan ay nagbigay ng isang malaking inumin. Bigla niyang ginalaw ang kanyang kamay at diretsyong inatake ang Aaron. Nang makita ang isang biglaang laban sa unahan, agad na nagkatinginan ang natitirang 8 general at nagmadaling pumunta sa harapan. Gayunpaman, masyadong mabilis ang takbo ng dalawa sa harapan. Sa napakahabang paglalakbay, matagal na silang pinaghiwalay niya. Kahit nasubukan nila ang kanilang makakaya upang makahabol sa oras na ito, magtatagal ito. Ang 8 taong ito ay ganito, at ang 10,000 tao na nakaitim sa likod nila ay higit na mapangahas. Kahit na sa pananaw ng Aaron kataonihan, ang mga katawan ng mga taong iyon na nakaitim ay kasing laki ng mga langgam dahil sa kanilang distansya. Kung gusto nilang magmadali upang humingi ng tulong, hindi nila ito makakamit sa maikling panahon. Malamig na ngumiti si Aaron at tumingin kay Pei Shiyuan na nagmamadaling umakyat ng walang gulat. Tumabi lang siya at ginalaw ang kamay. Diretso niyang tinapik ang likod ng ulo ni Pei Shiyuan. Si Pei Shiyuan ay tumalon sa hangin sa lugar at nakuhanan ng larawan ni Aaron. Nawala ang kanyang sentro sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinapon niya ang sarili sa himpapawid may 10 metro ang layo. Bigla siyang lumingon sa likod. Nakatayo pa rin doon si Aaron at marahang tinatapik ang kanyang leeg. Parang sinabi nito sa kanya na hinihintay kong mabali mo ang leeg ko. Biglang nagalit si Pei Shiyuan, at biglang kumalat ang kanyang itim na gas. Diretso niyang sinuntok si Aaron. Bahagyang sumimangot si Aaron. Oo naman, siya ang pinuno ng 10,000 tao na nakaitim. Ang kanyang paglilinang ay malalim. Ang kamaong ito lamang ang nakakaramdam ng umaalon at mabangis na kapangyarihan sa kanyang kamao sa layong 10 metro. Kung ang suntok na ito ay solid at solid niya, natatakot ako na talagang may kapansanan ang mga ordinaryong tao kahit hindi sila mamatay. Kawili-wili, ngumiti si Aaron, at isang hindi maipaliwanag na salpok ang naipon sa kanyang puso. Sa ulap, nakikinig ako sa Aaron na sadyang itinatago ang 3 panggolan. Sa oras na ito, nakita ko ang Aaron na hindi nagtatago o umiiwas sa cloud gap. Ang 3 tao ay bukas ang kanilang mga mag-aaral. Walang magawang umiling si Panggolan, at isang bakas ng hindi maipaliwanag na kawalan ng kakayahan ang bumungad sa kanyang puso, ayaw ng batang ito. Bumagsak ang mga salita, tumigas ang ngiti ni Aaron, at isang madilim na kasamaan ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, direktang ginamit ni Aaron ang kanyang kanang kamay upang i-freeze ang kanyang kamao. Sa pagharap sa pag-atake ni Pei Shiyuan, hindi lamang siya nagtago, ngunit direktang ginamit ang kanyang kamao sa kamao. Oo naman, nagulat si Panggolan. Sa pagkakataong ito,
hindi niya alam kung saya ba o kalungkutan. Talagang nahulaan niya ang susunod na balak ni Aaron. Siya talaga ang inaasahan niya at nagkaroon ng hard encounter sa kabilang partido. Pinagmamasdan ni Zia Wei ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng maliit na puwang sa mga ulap. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ng kanyang mga palad ang pagpawisan. Pagkatapos ng lahat, mula sa visual na pananaw, ang kaibahan sa pagitan ng Aaron at Pei Shiyuan ay masyadong malakas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ay halos 5 beses lamang sa dami, at ang isang kamao ay parang isang higanteng bato sa isang casserole, habang ang isa naman ay mas mukhang isang tasa ng porselana. Kung tungkol sa puwersang braso, ang pinakamanipis na palso ng iba ay 2 beses na mas makapal kaysa sa braso ni Aaron. Si Zia Wei ay talagang nag-aalala na sa sandaling magkita ang dalawang panig. Ang mahina na katawan ni Han Sangki ay direktang matatalo, at ang kanyang payat na braso ay mabibiyak sa ilang piraso tulad ng isang patay na sanga. Boom! Nagsalubong ang dalawang kamao, at ang galit ni Zia Wei ay nawala ng husto. Hindi na kayanan ni Zia Wei na ipikit ng mahigpit ang kanyang mga mata. I-click. Isang tunog ng kanyang pag-aalala at takot ang tumunog sa oras, dala ang eardrum. Storytelling channel sa YouTube. 1 segundo, 2 segundo. Hindi na maalala ni Zia Wei. Naalala lang niya na ang maikling panahon ng ilang segundo ay daan-daang reinkarnasyon para sa kanya. Ngunit nang maisip niyang napakabagal na lumipas ang oras, nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa lugar kung saan binomba ang dalawang tao, bigla niyang nalaman na maaaring mas mabagal ang oras. Dong, dong, naglaho ang lahat ng antay-Buddha sa paligid at naging napakatahimik, naiwan lamang ang tibok ng puso na umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Tumitig ng husto ang magagandang mata ni Zia Wei at biglang huminto ang kanyang paghinga, dahil sa oras na ito nakakita siya ng isang kakilakilabot na larawan na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Sa pagitan ng dalawang kamao, isang malaki at isang maliit ay nagsalpukan ng mahigpit. Ang braso ni Aaron ay kasing manipis ng isang poste ng kawayan, ngunit sa oras na ito, ang mga linya ng kalamnan ay masikip at ang postere ay mabangis. Sa kabaligtaran, bagamat ang braso ni Pei Shiyuan ay parang puno, kitang-kita na ang buong braso ay nagpakita ng abnormal na postere, at isang kakaibang umbok ang direktang lumilitaw sa malalakas na kalamnan sa braso. Halos katulad ni Zia Wei, hindi makapaniwalang tumitig si Pei Shiyuan kay Aaron. Gayunpaman, kumpara sa purong pagkabigla ni Zia Wei, ang kanyang mga mata ay may halong maraming emosyon tulad ng ayaw at tuliro. Umiling si Aaron na may isang walang magawang matipid na ngiti, ang kapangyarihan ay talagang mahusay, ngunit ito ay mas masahol pa. Dahil doon, bahagyang huminto ang Aaron. I-click. Sa pagsara ng kamay ni Han Sani, walang malakas na pagpisil, at isang malinaw na tunog ang tumunog. Sa oras na ito, nagulat din si Zia Wei nang makitang ang malaking braso ni Pei Shiyuan ay parang matigas na talong pagkatapos ng hamog na nagyelo. Direktang nahulog ang kalahati nito at bahagyang gumalaw. Sira, sira. Hindi makapaniwala si Zia Wei at pinunasan pa ang kanyang mga mata. Ang mabangis at malakas na braso ay ganap na nabawasan sa paghaharap sa Aaron. Ito ay hindi masasabing hindi maiisip, ngunit ito ay ganap na imposible. Hindi lang si Zia Wei, kundi pati na rin ang matandang katabi niya, ay hindi napigil ang huminga ng malamig sa oras na ito. Bagamat hindi naiintindihan ng isang ordinaryong tao ang paglilinang ng mga kasanayan at pamamaraan, ang pinakamababaw na banggaan ay dapat ding tila tumama sa bato ng isang itlog, ngunit saan mo maasahan ang gayong isang panig na sitwasyon, ito ay talagang isang panig. Katawa-tawa, hindi ba? Ikaw, lalaki ka. Sa pagtingin sa Aaron, labis na nabigla si Pei Shiyuan na halos hindi niya maipahayag ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng suntok na ito, ang lahat ng kanyang galit ay naging ayaw at tuliro. Paano mo? Paano? Gusto mo bang baliin ang aking leeg? Ngumiti si Aaron. Baliin ang kanyang leeg. Kung 1 segundo ang nakalipas, natural na kinasusuklaman ito ni Pei Shiyuan, ngunit sa oras na ito, anong tiwala niya? Hindi nabali ni Aaron ang kanyang leeg. Natatakot ako na ito ay isang malaking kapalaran sa kamalasan. Dahil hindi mo ito guguluhin, pupunta ako. Ang mga salita ni Aaron ay nahulog, tumalikod at umalis kasama ang mga ulap. Walang kamalay-malay na tumanggo si Pei Shiyuan,
Ngunit sa sumunod na segundo, bigla niyang tinapik ang kanyang ulo at naaninag ito sa oras. Damn it, natulala siya sa suntok ni Aaron kanina lang. Sa pag-iisip nito, nahihiya siya at nagalit. Agad niyang binilisan at dirdiretsong hinaranggan ang daan ni Aaron gamit ang isang kamay. Ano, gusto mo bang maglaro, pero dalawa lang ang kamay mo? Ilang beses ka makakapaglaro? Malamig na sabi ni Aaron. Nang marinig ito, si Pei Shiyuan ay hindi namamalayang nanlamig sa kanyang likod, ngunit pagkatapos ay galit na galit siya, tumingin siya sa Aaron at sumigaw, "Anak, huwag kang mabaliw, hindi ako ang underground na bug, ang kawalang ingat ko lang ang dahilan kung bakit ka matagumpay na umatake. Hindi mo ba talaga iniisip na matatakot ako sa iyo? Gusto mo bang maglaro ulit?" Ngumiti si Aaron, joke. "Ako Pei Shiyuan ay matatakot sa iyo, Pei ang apelyido mo." Sumimangot si Aaron. "Pamilya mo ba ito?" Nang makita ang ekspresyon ni Aaron, biglang ngumiti si Pei Shiyuan ng malamig at buong pagmamalaki. "Alam mo bang kabilang ako sa pamilyang Taowo? Tingnan mo. Mas natatakot ka ba?" Umiling si Aaron at malumanay na ngumiti. "Natatakot? Sa tingin ko dapat mong tanungin si Paiho o si Peikon." Ang mga salita ay nahulog. Aaron ngumiti dahan-dahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!